beloved, Boss Mike Cervera. Pana ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court o formal nang ideklara ng Senado na natanggap na nila ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Oo nga! Oy, gawin nyo na yan kasi alam nyo, maraming mga samot-saring mga opinyong pananaw ng matatalinong tao. Opo, samot-sari eh. Kung ano-ano mga sinasabi eh. Nalilito tuloy yung tao eh. Kaya kailangan ng manumpa ni Chis Escudero. Manumpa ka na. Huwag ka nang pakemi-kemi pa. Baka mamaya, manggulo sila. Bahala ka. Ikaw din ha. Kasi mga kababayan eh. Dahil dito nga sa impeachment na to, mga kababayan na hindi matuloy-tuloy pa, na nag-aantay pa sila, pabebe pa sila, kasi maraming mga opinion, panapananaw. Pakinggan natin kung ano. Ayan na. Pakinggan nyo mga kababayan ko ha. Kung ano ang mga iba't samot-saring mga opinion ng mga matatalinong tao, eto na. Dapat manumpa na ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court o formal nang ideklara ng Senado na natanggap na nila ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa isa sa framers ng 1987 Constitution. Anya kung dito o di ito magawa bago ang 20th Congress, posibleng kailangan ihain muli ang reklamo sa ulit pa! Ayon yan mga kababayan ha. Opinion yan ng isang dating may kinalaman sa ating 1987 Constitution. Tapos ano pa? Uulit daw mga kababayan. Matutuwa si Argo. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio. Iba-iba ang pananaw ng mga opisyal at mga dating senador sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, iba't iba ang pananaw ng mga dating mga matatalinong tao at opisyal ng gobyerno at mga senador. Tingnan nyo. Tuloy. Pero ayon sa isa sa framers ng 1987 Constitution, dapat nang manumpa si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court bago matapos ang 19th Congress. Kaya nga, manumpa ka na na. Chis Escudero, manumpa ka na. Kininamot. Paambi-ambing kapay. Tuloy. That would mean that the jurisdiction of the tribunal. Yan daw po yung jurisdiction ng ng ito mangyayaring impeachment Has not yet attached in my view, because the tribunal has not been convened and the presiding officer has not taken his oath. Yan hindi pa raw nag-o-oath kasi sino to? Si Chis Escudero. Manumpa ka na. So there is still a need for the jurisdiction to attach. And if the jurisdiction has not attached by the time the new Congress comes in and the old Congress passes out, the House of Representatives goes out of existence. It's not a continuing body. Dagdag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Adolf Ascuna, kung umabot ito sa 20th Congress, wala na ang mga miyembro ng House na pumirma sa Articles of Impeachment. Sa makatuwid, kung wala na yung mga pumirma, ibig sabihin, papipirma uli? Ganun ba yun, mga kababayan? Sa makatuwid, kapag wala na yung mga dating pumirma na yan, natalo halimbawa, magpipirmahan ba uli? Ibig sabihin niyan, baka kailangang isampa ang impeachment complaint muli. At ayon sa Constitution, kailangan daw isampa uli. Ito mga kababayan, liliwanagin ko lang para hindi kayo malito. Ito ay pananaw ng dating framer ng ng 1987 Constitution. Ngayon mga kababayan, tignan naman natin mamaya si Carpio kung ano naman yung pananaw ha. Huwag ko kayong malito, kailangan bumalansi lang tayo. Tuloy. Dapat isang taon nang lumipas bago mag-file ulit. Pero sabi kita nyo, iba rin yung pananaw. Eto naman. Pero sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at dating senador na si Gringo Honasan, may jurisdiction na ang Senado kahit hindi pa nag-convene ang korte o nanumpa si Escudero. Kita nyo, magkaiba sila ng sinasabi? Magkaiba sila ng pananaw? Paano to? Sino ngayon sino paniniwalaan natin dyan? Diba? Tuloy. Once na i-transmit na,
I suppose, procedurally, the Senate has jurisdiction. Oh. All it has to do is convene. Pero Oo, yun naman pala eh. Na-transmit na, bahala na daw. Bahala na daw si Chis Escudero. Kasi dito agad nanonood yung taong bayan eh. Oo. So, ang tanong siguro nila is, ano na? What's next? Oh, ano na? Bakit na yun? Ano nangyari dyan sa Senado? Tayo, Villanueva, di ka namin boboto sa susunod. Tandaan niyo si Villanueva, ha? Di natin boboto yan. Pag nagkamali yan, ikakampanya ko talaga. Sasabihin ko sa milyon-milyon kong followers. 1,000 lang eh. Sasabihin ko talaga, naku, i-influensyan ko lahat sila. Sasabihin ko sa Coach Jared, ha? Wag natin, kampanya natin na wag iboto si Villanueva. Takero, Mima, Mark Ramos, Munting Tinig, Yahay Nicole, Direct Freddy. Nako. Diba? Mga ba? Naku, sasabihan ko talaga. Tayo dyan! Grabe, no? Sige, tuloy. Diba? Ayon din sa Constitution, dapat simulan na ang paglilitis forthwith o agad-agad pagka-transmit sa Senado. Meron na tayong Filipino version, official version of the Saligang Batas. Tininan ko yon. Anong linagay doon sa section? Sabi, agad. Umpisahan ang paglilitis. Agad! Oh! Kailangan pala umpisa ang paglilitis agad eh. Bakit nyo pa pinatagal-tagal to? Si Chis Escudero eh. Si Villanueva eh. Dagdag ni Escuna, depende ito sa bawat sitwasyon, pero ang agad na paglilitis talaga ang intensyon nila sa bahaging bumabanggit ng forthwith sa Constitution. Sabi ni Carpio na sa kamay na ng Senado ang impeachment ngayon. The Constitution says the Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases. So walang pwedeng mag-intervene, no? Kita nyo, iba rin yung pananaw niya, mga kababayan. Iba-iba sila ng pananaw, mga kababayan eh. Darating uli yan ng Korte Suprema. Tapos, bahala ng Korte Suprema uli ang magdidesisyon, gano'n? Ang pating na yan. Mga kababayan, kaya nga alam nyo, eto, yun na, kinakasalan naman ang malawakang rally. Dahil dito sa impeachment na ito ni Sara, nagra-rally ang maraming tao sa harap ng Senado. Tingnan nyo, panoorin nyo. Yan. Ng malawakang rally ang ilang grupo para manawagan sa Senado na aksyonan na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan. Ito na, tuloy. Ng Papatrol, Vivienne Gulia. Pakinggan nyo. Tutungo ulit sa kalsada ang mga grupong nagtutulak at sumusuporta sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para ipanawagan naman sa Senado na simulan na ang impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na pagkatapos pa ng State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo o 5 buwan mula ngayon, ito sisimulan. Naghahanda kami ng mga malakihang meeting together with the mga complainants ng 1, 2, and 3 na para ma-push yung Senate. A statement saying that ayon sa mga kongresista mula sa mayorya, nirerespeto nila ang pagpapasya at jurisdiksyon ng Senado kaugnay ng impeachment trial ng bise. Pero umaasa silang makikinig ito sa panawagan ng publiko. Kung ganyan kalaki yung clamor ng public, siguro kailangan nilang i-reassess or tignan nila kung what's the best course of action na i-take. When you say immediate, dapat agaran. You go out of your way para magawa agad if it's immediate. Yun yung forthwith. Sabi ni Dionisio, posibleng kasama sa mga ipresentang ebidensya ng prosekusyon sa Senado ang resulta ng investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. Correct. Mabigat na timbang yun kung titimbangin mo yung ebidensya kasi hindi siya hearsay eh. Hindi siya galing kung saan-saan lang, galing siya sa NBI natin.
Nagpulong sa ikalawang pagkakataon ng House Prosecution Panel noong Miyerkules. Kasama rin sa mga dumalo ang ilang kongresistang bahagi ng House Quad Committee at Committee on Good Government and Public Accountability, pati mga volunteer na pribadong lawyer. Doon sinasabing nagbigay ng mensahe si House Speaker Martin Romualdez. Nako. Dumaan lang si saglit. Siguro, parang words of encouragement na this is the road we are going into. Na we have to stay true to what we voted upon. Sa gitna ng issue ng impeachment, nag-post ang half-sister ng bise na si Veronica Duterte ng mga larawan sa kanyang Instagram nitong Miyerkules kung saan makikitang kasama niya ang VP. Nako mga kababayan, kasamang naglalamierda na naman. Ayan po mga kababayan, maliwanag na maliwanag yan. Nagpapatanggal ng stress, kala mo naman yun. Kicks TV, yung idol mo si Sarah, kasama si Kitty, naglalamierda sila. Papatanggal siguro ng stress mga kababayan, Pero alam nyo mga kababayan, eto lang yan. Hindi titigil ang malawakang pagtitipon at manawagan na ituloy, aksyonan, ito ngang impeachment ni Sara. Dahil mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung mga senador, mga kababayan, takot sila Takot sila baka matalo. Inaasahan pa rin ng boto ng ibang mga Pilipino na hindi sang-ayon sa impeachment sayang din daw si Sara, tignan ninyo eto ba yung ninyo? Imbis ito, mga kababayan, ay gumagawa na ng kaparaanan para mga kababayan, abay kahit papano kumalma taong bayan. Hindi pasyal-pasyal lang Sarap buhay, mga kababayan. Napakasarap ng buhay. Sino kaya ang ka-Valentine's Day ni Inday? Mga kababayan? Sino kaya ang ka-Valentine's Day ni Inday? Naisip nyo ba? Mga kababayan, naisip nyo ba? Kaya nga mga kababayan, kung iboboto natin itong mga ito, mga kababayan, ano ba mangyayari? Di mo ba? Our beloved Boss Mike